Magandang araw po sa ating lahat at welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa panibagong video. Nandito po tayo sa isang buntis na inahin. Medyo interesting ang topic natin ngayon kaya panoorin lamang hanggang matapos at enjoy sa panunood. Today's episode ay tungkol sa pagkakaroon ng foot rot o bush foot sa ating mga alagang baboy. Ano po ang foot rot? Ano ang sanhi nito at mga gamot? Ito'y ating ipapaliwanag sa simpleng pamamaraan lamang at base na rin sa aking munting nalalaman. Sana ay makatulong lalong-lalo na sa mga may alaga at mga baguhan pa lang sa pag-aalaga ng baboy. Bago po ang lahat, masdan muna ang mga paa ng aming inahin. May sugat sa talampakan at may isa ding inahin nagkaroon ng crack sa kuko. Kung mapapabayaan ay baka magka-impeksyon at mahihirapan na silang dalhin ang bigat ng kanilang katawan lalo na kung may swelling. Sa ngayon ay hindi pa naman gaanong malala o nasasaktan sila. Nililinis muna ang apektadong parte ng sabon at iodine para hindi na lumala pa. Ito po ang parte na hindi natin nababantayan agad kaya ugaliin din tingnan. Ang foot rot ay ang pamamaga ng paa o sa paligid ng mga kuko. Minsan kung malala na ay nahihirapan na ang mga alaga na tumayo o maglakad dahil swelling na ang mga ito. Madalas makikita natin sila na paika-ika kung maglakad. Sanhi po nito ay ang magaspang na sahig, nababad masyado sa tubig ang mga paa, nagkaroon ng crack ang mga kuko at iba pa, kapag nagkaroon ng sugat at pinabayaan ay may impeksyon at makakapasok na ang mga bakterya. Magdudulot ng pamamaga at pamumula o di kaya ay may nana na. Itong alaga naman namin ay wala pa namang pamamaga, pero may maliit na sugat lamang. Minsan hindi agad-agad natin mapansin. Kaya mainam ay tinitingnan din natin habang nakahiga at hinuhugasan muna. Sinasabon at nilalagyan ng iodine o yung mga spray na nabibili sa agri-vet stores para hindi magka-impeksyon. Kung mapapabayaan ito at lumala, mahihirapan na siyang dalhin ang bigat ng kanyang katawan dagdag pa ang bigat ng pinagbubuntis. Hindi lang po ito common sa mga inahin pati na rin sa mga patabaing baboy. Kapag lumala at nagkaroon na talaga ng foot rot, lalo na kung may pamamaga, na nasa palibot ng kuko at nahihirapan na maglakad ay may mga antibacterial injection naman na pwede nating ibigay. Tulad ng Penstrep, Robi Penstrep at marami pang iba. Bigyan ng 10 ml bawat araw for 3 days o basahin ang label para sa karagdagang impormasyon at administration. May ibang brands din po na mabisa, magtanong lamang sa inyong technician o sa agri-vet supplies. Itong inahin ay nagkaroon ng crack sa kuko. Maya-maya ay titingnan natin. Hinuhugasan ang kabahagi dahil may mga insect bites. Lagyan muna ng betadine para hindi maimpeksyon. Barado yata ang sprayer kaya buhos-buhos muna. Hindi naman malala, hindi kailangan ng antibacterial at hindi rin pwede dahil buntis siya. Prevention lang po ang ginagawa namin. "13 days na lang at manganak na ito. In God's will." Yung isang inahin naman na may crack sa kuko, mamaya ay ipapakita. Hindi po sa amin ang inahin na yun kundi sa aming kamag-anak. Dinala dito para makondisyon at mabulugan, noong dinala dito sakay ng isang sidecar na motor ay parang na out of balance ang sasakyan pagsakay ng inahin dahil sa bigat, baka doon nagkaroon siya ng crack o sa anumang kadahilanan. Sa unang mga araw dito ay paika-ika at ngayon ay okay na.
Ito po ang bahagi na may crack, araw-araw ay nililinis din para hindi maimpeksyon. So far okay lang naman at nasa 24 days na nang mabulugan. Wala may puturot. Ang dalawa pa naming buntis na mga inahin. So far ay okay lang naman sila. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Bago po ako magtapos ay may pasasalamatan lang po akong mga bagong kaibigan at mga subscribers. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman. Maraming salamat sa lahat sa patuloy na suporta. Happy farming po mga kaibigan!